Iyon, magandang hapon sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung likod, Ronde News TV. Ito ang balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Panayam kay BP Sara Duterte, kung saan sinabi nga ni BP Sara Duterte na hindi sila magkaibigan nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At may nagtanong nga kung maaari pa bang magkaroon ulit ng tandem na Marcos Duterte. Ayun naman kaya BP Sara, never again. Sa mga hindi pa nakapanood sa video na ito na yung kabuang interview ni BP Sara nung nanggaling nga siya sa Kongreso, at kung saan nilayasan niya yung mga buaya sa Kongreso, mga kababayan. Pero bago tayo pumunta sa video na yan, may medyo patalastas lang tayo. Isa na namang konserto ni Pangulong Bongbong Marcos kasama yung kanyang mga kaibigan. Sabi nga ng ating mga kababayan, para bang walang problema yung ating bansa, parang walang kinakaharap na krisis, walang kinakaharap na gutom yung ating bansa dahil nakuha pa nilang magkantahan, mga kababayan. Tinanggal ko lang yung ibang audio nito, baka tayo ay makapiright. Nilagyan ko na ng maikling audio sa kinanta ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo kung sino-sino ang mga senador na nakisabay, nakipagkantahan kay Pangulong Marcos. Ito na, wag na natin itong patagalin. Unahin na natin itong patalastas na ito. Ito na, panoorin natin ito. Yan, tinanggalan ko lang ng audio medyo yun. Ayan Mig Subere, JB Ercito, Senador. Coco Pimentel. Si Gatchalian. Ayun, si Tulfo nasa likod. Nasa likod si Senator Rapi Tulfo. Sino ba yung isa? Nasa likod pa. Coco Pimentel. Grabe makabanat yung ating Pangulo, talagang mahilig sa concert ito. Pikit-pikit pa Ang hindi ko nakikita dyan si Senator Bongo, baka nasa likod lang din Yun ang yun yung maikling kantahan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama nga yung mga senador. Kaya pala talagang magkakasundo-sundo sila, mga kababayan. Ang hindi ko na nakita doon si Senador Bongo, si Senador Bato de la Rosa, at si Senador Robin Padilla, si Tolentino, at yung iba pang senador parang wala yata doon. Baka parating pa lang, mga kababayan, hindi natin alam kung baka parating pa lang o nakauwi na bago kumanta itong si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, ito na yung interview, ito yung full interview ni BP Sara nung nanggaling nga siya doon sa Kongreso, at nilayasan niya yung mga buhaya doon sa Kongreso. At ito, paglabas niya, may interview nga itong media. Ito, panoorin natin ito. During interview. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness sa resource person. Hindi pa elaborate lang po ng impeachment. Sabi niya prelude na to sa impeachment. Yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na mag-active sila. Anong gagawin nila? Do you think such effort? Kung masabi yan, Gusto niyo tulak ng matatamaan siya. hindi ko matatalan prosper or hindi. Natin, then iwan na natin sa confidence. Pagpapigilin mo ba kayo sa mga pinanggit sa privilege speech yung gagawin nilang bagihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible? Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga napatuloy kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Kung tayo magpapakita.
kung ano yung sasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagtitesting sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, non-defense, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. And you say and that for you. Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumalo? Kasi yung second budget committee hearing, hindi ko kayo. Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit ka 700 million na budget for 2025 na pre-propose ng House. Oh, yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadalo po kayo sa September 23 plenary debates ng budget niyo po ng House? Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates. But we will let you know kung nandoon kami. Makakapag-coordinate po ba kayo kay Kong Adio? The budget sponsor po. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya. Sabi ko, nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Ma'am, nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, ni Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House of hypocrisy and Kontra magturo ng kamay yung may kasalanan. daw magturo ng kamay. Nang daliri yung mga may misuse of funds. O yan yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila, ilang daliri yung nandiyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2025. Hindi sir, ang layo ng 2034. 25. 20 hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi na rin ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction nyo doon? Pero wala naman po siya pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Oo nga, oh. Ma'am, you requested. Thank you, ma'am. Break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Oo, kasi yun yung position ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President. At sinabi nilang ako na lang yung ipapatuloy nila. Ma'am, sa next hearing, Notice of disallowance. Sagutin niyo na po ng allowance. May 6 months kami. When do you plan na submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now. ma'am, sa next hearing itong good government, atin pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdidepende yan kung anong gagawin nila sa loob ng... Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino tiga-inquire dito? Why, ma'am? Bakit po, Wala ma'am? dito? So, Kasi last year, di ba lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. I'm from Inquirer, pero clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved in leadership. Sabi mo, hindi raw involved in leadership. Hindi naman kailangan
kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Moving pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala na kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon hanggang ngayon. Pero ma'am, kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2022. Pero ma'am, kailan po yung nag-last na pag-uusap niyo? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, yung mayor siya, yung president siya. Hindi ako humingi ng tulong. Ma'am, sa Kaya tingin nga kanina kung nakita ninyo, Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng dito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment, you know, possibly. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung mga lahat ng nangyayari. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte, pero sinasabihan ko lagi yung mga nakataligid sa kanya na sabihan siya na huwag mag-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unity kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yung sa sit down. Sit down tayo, ma'am. Basta na ma'am. Kaya, Yes. May pasihan ba yung sinasabi niyo na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? Because may pasihan ba yun? Paano na baka sa 2028? o siya nagsabi, yung Pero kayo, sino yun? Privilege Yes, yung nag-privilege speech, siya yung nagsabi pero kayo ma'am, na ano daw, huwag magkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-a-ambition ng president? Siya yung nagsabi. pero kayo ma'am, wala. Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Tama ba yun? 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sabi ko mag-tot ako January 2021. Siyempre naman pala dito. Ngayon, Ngayon, kailan? Balikan ko, ma'am. Sa ngayon, this very minute, magsasabi
sinasabi ako matatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. VP, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonti ngayon. Naririnig niyo si PRT, di ba ngayon? Sinasabi siya, huwag ka tumakbo president. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nagaling na ako dyan. Sabi niya, hindi siya madaling nagtatakbo. Ako sa'yo. He never said na run for president. Pero ma'am, never again na po kayo to deal with the Marcos side. Yung sasabihin pa sa mga. Ayos. Pero ma'am, maganda the Marcos is never. Why, ma'am? Sit down tayo. Iyon ang never again na magkaroon ng tandem Duterte Marcos ano sa usapan na itong si Senador Amy Marcos at itong si BP Sara ay magkaroon ng tandem nga. Itong si Senador Amy Marcos ay magiging busy nitong si BP Sara sa darating na 2028. Pero parang wala na yatang mangyari na ganun mga kababayan dahil yung kay BP Sara never again na magkaroon ng tandem na Marcos Duterte. Abangan natin ito yung 2028 magandang laban ito kasi nga itong si Senador Rapi Tulfo mayroon ding mga umuugong na tatakbo din ito ng pagka-presidente, tapos itong pinsan nitong si Pangulong Bongbong Marcos na si Tambi ay talagang halata naman na tatakbo ito bilang presidente. Namimigay na nga ito ng 5 kilong bigas, 5,000 pera, pero nga pinipili lang daw yung mga binibigyan nito mga kababayan Tapos itong si PBBM may nakikita tayong mayroon ng pala ngayon PBBM rice. Napakita ko lang sa inyo yung picture mamaya Yun ang excuse me. Hanggang dito na lang muna at kayo na lang din yung bahalang humusga sa mga sinasabi ni BP Sara kung sa tingin niyo ay maganda ba na siya yung mamumuno sa ating bansa sa darating na mga taon, sa darating na eleksyon 2028. Maganda ba na atin siyang iboboto at hindi natin iboboto yung mga tambalos-los dyan? Mga kapatid, kayo na lang yung bahalang musika. Yun na hanggang dito na lang muna. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Berje Berheligios ng Pulilan, Bulacan. Kay sino ba ito? Kay Ma'am Joyce ng Japan, Florita Giroy, shoutout Florita Giroy, Limor Labaris, Limor Labaris. Di ko na kasi maklaro yung mga komento rito. Hindi ba ni YouTube yung kaniyang may mga at na. At kay Ma'am Idisa Borby, shoutout kay Lods Rosalie Malit. At sa lahat-lahat na lang, magandang hapon sa inyong lahat. At hanggang dito lang muna. Once again, this is from the TV mo. Ingating lahat. God bless bawat